Number 5 na dapat nating ayusin. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Relationship. Praise God. Colossians chapter 3 verse 13. Forgive as the Lord forgive you. Magpatawad ka kung paano pinatawad ka ng Panginoon. Huwag kang magkikimkim ng sama ng loob. Yan po ang pinagmumula ng stress. Kung ano naroromok mo, na negatibo palang pasun mo, hindi mo na ipagpalubon. Screen mo na. Hello? Pag sinabihan ka, kanus mo ngayon, sabihin mo, kinumakanos ka, hindi ka ko dalagwa. Tapos sabihin mo, God bless you. Amen. Ang broken relationship nagdadala ng emotional chaos. Magulo ang pamilya. Magulo ang laman ng puso mo pag meron kang hindi pinapatawad. Hello? Kaya pipiliin mo yung pumapasok sa puso at isip mo. Ayusin mo ang relasyon. Nakagawa ka ng masama, hingi ka ng tawad. Ginawan ka ng masama, patawarin mo na. Ano sabi ni Jesus Christ? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam kung kanilang ginagawa. So, ganun dapat ang response natin. Huwag kang magpapapekto sa sinasabi nila. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Sabihin mo, nasusulat, pogi ako. Intindihan po natin. Praise God. Ang bitterness o kapaitan sa puso nagdadala ng gulo. Ang hindi pagpapatawad, nagdadala ng gulo. Pero ang pagpapatawad, nagdadala ng kagalingan sa puso. Gusto mo maging magaan ang buhay mo? Lagi kang magpatawad. Lagi ako magpapatawad. Pero kaya tilapia, isang gatos, 105 na sana. Nagtawad ka. Hello? Ano naman kaya ka kapag nagtawad pataas? Ikin kaya ba nga hindi ka mo ni Lord? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi magiging maayos ang buhay kung magulo ang relasyon. Kaya ayusin mo si Kuya Ana. Ayos kayo. Matuto kang magpatawad. I-resolve ang conflict agad. At mag-submit ka sa spiritual authority. Pag pinagsasabihan ni Kaniseldido, huwag kang nagmamatigasan. Hindi ka magparapakilot pa nun. Pasiru-siru pa man kaya ka. Sinasabi na nga ni Pilipino dapat gibo. Sinasabi na mag-devotion ni Kaperni. Hindi ka nagpara pang problema. Para baliwala mo sana kaya. Bago magtrabaho, mag-devotion mo. Okay, last. Ayusin ang spiritual discipline. Unang Timoteo chapter 4, 7-8. Train yourself to be godly. Sanayin mo ang sarili mong maging maka-Diyos. Physical discipline benefits something, but spiritual discipline benefits all. Pag ayos ang spiritual life mo, makikinabang ng lahat ng areas ng buhay. Bakit kailangan po natin ang tinatawag po na spiritual discipline? Kasi po, ang paglago hindi automatic. Intentional yan. Ang katawan natin automatic. Tumataas, lumalaki, habang tayo po ay tumatanda. Pero ang character, hindi po automatic. Tinitraining ang sarili. Pag ikaw po ay hindi pasensyoso, matuto kang manahimik. Sabihin mo, Lord, bigyan mo po ako ng patience now na. Amen? So, ano tong intentional dapat natin ginagawa? Number 1, nagpe-pray ka dapat araw-araw. Spend at least 15 minutes in prayer. Nalala ko yung isang disciple natin dito. Umapit sa akin sa kusina. Pastor, tuluro ngayon ako tanong hihina sa pananampalataya. Napuma ako kay Lord. Lord, ano bang sasabihin ko dito? Sabi sa, lumabas bigla sa bibig ko. Hindi devotion ko. Yun na, pastor, ang problema ko. Sabi ko, ayusin mo yung problema mo sa devotion para hindi ka naghihina.
Ang devotion po, hindi lang po yung basta lang. Relasyon natin kay Lord yan. Hindi po yan utos ni Pastor Artem. Hindi po yan utos ng G12. Ang pagdidevotion po ay relasyon natin sa mga intimate relationship with the Lord. Kaya mapapansin mo, pag hindi ka nagdidevotion, ang hihina ang kaluluwa mo. Bakit gutom? Malnourished sa espiritu mo. Pag malnourished sa espiritu mo, manghihina ka. Kunting pagsubok lang. Ano? Eh, yung tatay ni Sister Chris saka ni Sister Carla, umiyak ako ng tawad. Bakit? Eh, alas 5:30 kaya, nag-alarm ako eh, alas 5. Tapos, sa tulong walang sort fingerlings. Hindi, siyempre, nagkuha ko eh. Nagkuha ko kay Lord, nag-iusap, sabi ko, 5 minutes po. Mamang nabuman, alas 6 na. Kapakapa na ako, kaya ako nakapag-devotion, nag-iyan ako sa to. Bye-bye. Dari naman ako sa order ko, 50 ba naman, ay 60 ba nga nakatong putos. Bilang, una nga ako natin 59. Lugang nga naman ako sa usa, ay di mo nga pwede ta, kulang pa nga ito usa. Kanin yung nalagod nga ako ito nga. Sabi ka na po, Papa ni Sister Chris. Hindi na ka magsimbo sa talang road pala niya kaugali ka, Pastor sa inamin ko, masalaman talaga ako. Tatano, dili kayo ako nag-devotion. Tulos. Nag-devotion ako pakuli ko. Kakakuha niyo po ang result ka ng hindi nag-devotion. Ang ganito, hindi ako fingerless. Bakit? Sa isang pagkainis lang. Dapat nagdadakulo na sa tilapia. Isang bulan na dapat. Nung nagulat pa ng gano'n ko sa 60 mil natin, fingerless. Bakit? Isang pagkainis lang. Nakawali ko. Hindi mo sa natin ko, mag-devotion ko kasi natin. Para hindi ka mainisin. Dapat para question mo sa sarili mo eh. Kay Lord ko ba? Mag-share kaya? Yun sa di ko kaya mag-share. Bakit hindi ka kasi nag-devotion? Hindi ka nag-pray. Yung pagkagisong mo kintana, Ora ba siya ka? I'm strong! No weapon formed against me shall prosper. Dapat araw na ka ng mga declaration. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nagdideclare na ka. Pinagpala ko ng Diyos, anak ko ng Diyos, walang sandatang laban sa akin na magtatabong. Ura na pa siya. Pakalakas ka na sa Panginoon. Pagkagising mo pa ng sumaga, dapa na, load na. Alam, kaya hindi na kapatintaran ka cellphone. Nakukuha ninyo, akala nyo kayo lang ang may struggle. Hello? Invitation ka cellphone. Wala na kong cellphone, kaya puntay ka. Diyan pa po ba kayo? Prayer, word. Yan pang dapat po na disiplinado tayo pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito pa. Hindi pa siguro sa inyo, hindi pa nagagawa ito. Mag-fasting ka. No. Fasting. And fellowship. Umattend ka ng cell group. Pag hindi ka na umattend ng cell group, yari ka. Paglalaroan ka na ng demonyo. Oh. An idle mind is the battlefield, playground ni Satan. Pag di ka nagbabasa, di ka nagba-Bible study, di ka nagbe-fellowship, ang marurungot mo negatibo. Nagtintipati ka na, nasilungan sa likod. Puro na lang ang ginagawa yun. Sa isip mo sa naman na. Parang isingi-singi ito doon ko kung naman niya pagbibisaran. Bakit? Eh, negative kasi yung utak mo eh. Pagka-declare mo na, I am beloved, mahal na mahal ako ng Panginoon. Hindi ko intindihin ang sasabihin. Dapat stable ka kung sino ka. Identity mo. I am a child of God. I am a child of the King. I am in Christ. Praise God. Kaya, mag-set ng consistent time with the Lord. Dapat automatic na yan.
Pagkagising mo sa umaga, Bible agad ang hanapin mo. Lumuhod ka na at mag-pray. Automatic na dapat yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? No need. Habit na dapat yan. Habit. Sabi nung sa radyo, Bisyo na to! Dapat na maging bisyo natin, lagi pagpapasa ng salita ng Diyos. Amen? Gawin mong bisyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pa, magpa-account ka sa leader mo. Kasama po ba ako sa 12 mo? Discipline nyo naman po ako. Dapat ganun tayo. Hello? Tapos huwag kang aalis sa church. Yan ang huwag mong gagawin. Paano ka namin tutulungan kung lumayo ka na? Hello? Kaya pag palayo-layo ka, target ka ng kaaway. Na soldados na perfect sa Oriyan, ang mutulos mapupunta. Kaya ang mga soldados pag nag-operation na squad. So, saan ito pinaka-Oriyan? Nakatalikod na. Lunogin. Parang gano'n ka. Pangalan, dito na pangalaban na araw na ito ka na. Ay, matukan spiritually. Kamaturan ko ano? Pauri-uri ka. Mapabayaan naman ka. Mayaman na kami, tiyos pa ng ganito. Ano kaya? Para panuya-luya ka. Lalong-lalo na, pag natutulogin ka pag nasa church. Hirap mo man. Conclusion. Ready na po kayo para sa conclusion? Kayang ayusin ng Diyos ang lahat. Genesis chapter 1 verse 2 to 3. The earth was formless and God said, let there be light. And there was light. Ang mabulong mundo na sinira mo ni Satanas sa salita lang ng Diyos na ayos. Gusto mo maging maayos ang buhay mo? Magpakaalap ka sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kahit gaano kagulo ang buhay mo noon at ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kaya kang ayusin nila. From chaos to order, from brokenness to restoration. Kalimutan mo na yung nakaraan. Ayusin mo na ang kasalukuyan at ang hinaharap. Kung hindi pa rin kayo kasal, magpakasal na kayo. Pag ayaw kang pakasalan, iwan mo! Kasi hindi kanya mahal. Kasi kung talagang mahal kanya, bago kanya inanakan, pinakasalan ka niya. Marami po. May isa po akong alam, hirap na hirap sa buhay. Nung tanungin ko, bakit kaya hirap na hirap ito, Lord? Tinanong ko yung kapatid niya, kasal ba sila? Hindi po, Pastor. Sabi ko, kaya pala. Una, dapat nagpakasal ka kay Lord. Pangalawa, dapat kung meron kang kinakasamang opposite sex, magpakasal kayo. Ang kasal po, 5 katao lang ang dapat. Hindi po kailangan bongga ang kasal. Kami po ni Pastora Sara, nagpakasal kami, 20 lang ang tao. Napilitan pa akong gawin 20. Dapat 5 lang kami. Kasi pinag-aralan ko, ang kasal nagiging legal sa 5 katao lang. Yung babae at lalaking ikakasal, yung 2 witness at saka yung magkakasal. Pag kompleto yung 5 yan, at meron po silang marriage license, pwede po silang makasal ng legal. Hindi po kailangan kung bongga ang kasal. Meron akong kilalang nagpakasal. 500,000 ang ginastos. Pagkatapos po ng kasal, kumain po sila ay sa McDonald's. Bakit? Tinangay ng catering yung lahat ng handa. Walang natira sa kanila. Nagreklamo pa po yung mga umattend sa kasal dahil na-traffic sila ng 3 oras. Inabot ng alas 3 bago nakakain. Dahil malayo po yung simbahan at saka po yung venue. Ang masaklap, hanggang ngayon nagbabayad sila sa inutang nila na 500,000. Isang araw na pagpapakasal, 5 taon na nagbabayad sila ng utang.
Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo. Know the basics. Alamin mo kung ano yung mga basics. Kung meron pang gastos na sarili, magpakasal ka sa kaya mo. Pero huwag kang mangungutang at gagastos ng sobra sa kakayanan mo. Be contented with what you have. Masihan ka kung anong meron ka. Pero kung may pagkakataon kang umunlad, magpaunlad ka. Alam-alam at para sa Panginoon. This is the life that the Lord give us. Maayos, hindi magulo. May kapayapaan, may kasiyahan. Dahil alam natin, secure tayo kay Lord. Kung alam mong assured ka, hindi mo kailangan ng insurance. Kasi pagka minsan yung insurance, mga mandulo, minsan lang naman hindi lahat. Pero meron akong kilalang insurance, itinaga ko sa bato, hindi mo ako magpapa-insure sa'yo. Then mandulo pa. Ngayon tayo lahat. The Lord wants you to praise Him always. The Lord wants your life to be in order in all aspects. Unahin mo palagi si Lord. That's the first. Ayusin mo ang isip at puso mo. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Magpatawad ka para na maging maayos ang relationship ninyo. Ayusin mo ang oras mo. Huwag kang papayag na masayang ang bawat araw. Time is gold. Time is so precious. Do not waste your time. Do not waste your youth. Ang sabi ni Solomon, alalahanin mo ang Panginoon habang bata ka pa. Dahil pagdating ng araw, matatakot ka na umakyat sa mataas. Pagdating ng araw, matatakot ka na sumubok sa mga bagay-bagay sapagkat hindi mo na kaya physically. Huwag mo nang aantayin na kung kailan malalagot ng timba sa kakakalang pag-aayos. Ayusin mo ang buhay mo ngayon. Ayusin mo ang oras mo. Ayusin mo ang pananalapi mo. Ayusin mo ang spiritual life. Hallelujah. Thank you, Jesus, for teaching us to put our lives in order. I pray in the name of the Lord Jesus Christ that your sons and daughters hearing this word, watching even online, touch them with a spirit of orderliness, with a spirit of praise, O Lord, in the name of the Lord Jesus. Tulungan mo kaming lahat na may saayos ang aming priorities, may saayos ang aming pong buhay, may saayos ang aming isipan, may saayos ang aming pananalita sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong pong mga banal na salita. Maging maayos ang aming buhay namin sa pamamagitan ng pakikinig lagi namin sa iyong pong banal na tinig, banal na spirito. Patawarin mo kami sa mga oras na binaliwala namin ng iyong udyo. Forgive your people. Help us, Lord, to be consistent with our spiritual life, consistent with our finances in managing it, consistent with our devotional life, consistent, O Lord, with our devotion, consistent with prayer, consistent with fasting, consistent in everything you want us, Lord, to be consistent. I pray in the name of the Lord Jesus Christ that every member of this church will become strong in the Spirit. Every member shall become grateful. Every member is fruitful, O God. Everyone attending this church is, Lord, having an orderly life. Maging maayos, Panginoon. Maging mga sambahayan namin sa pangalan ng Jesus. Maging maayos ang aming isip. Maging maayos ang aming ugali. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng nakikita mong karumihan sa aming mga pusong isip. Muli namin inihandog sa iyo ang aming mga katawan. Bilang handog na buhay, gawin mo itong banal at kalimutan sa iyo. Panginoon, buksan mo ang pangunawa ng bawat isa. Gawin mo kami kagaya ng mga Bereans, Panginoon, na sinasaliksik ang iyong mga salita. Hindi basta kami nakikinig kung kani-kanino. Help us to filter everything that is coming into our hearts, into our minds, with your word, O Lord.
Hallelujah. Oh, radakasin ka na maranakas. Kung kinausap ka ng Panginoon ngayon, ang daming nais mo maging mas maayos ang buhay mo kaysa sa dati. The Lord is urging me to lay hands on you and impart to you the anointing for orderliness. In the name of the Lord Jesus Christ. When I lay my hands on you, I will say order, and you will say amen. Thank you, Jesus. Meron sa inyong nahihirapan na ayusin ang kanyang oras. Please go to the altar. Gusto mo maayos ang iyong priority? Go to the altar. Submit it to the Lord. Gusto mo maayos ang relasyon mo? Gusto mo pakasalan ka ng minamahal mo? Go to the altar. And ask the Lord for grace, mercy. Hallelujah. Rosy Karabarakante. Rabarabakasi. Receive the spirit of grace and orderliness in all areas of your life in Jesus' name. Receive the spirit of grace and orderliness in your life in Jesus' name. I impart to you the anointing for grace and orderliness in Jesus' name. The anointing for grace and orderliness. Receive anointing of orderliness and grace of the Lord in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus na Nazaret, maging maayos ang buhay mo. Dami kang makapagpuri sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, gagawin mo ang kapangyarihan na maayos ang iyong buhay. At lang ang pagpuri sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na Nazaret, tanggapin mo ang espiritu ng kaayusan at ang pagpupuri lagi sa Panginoon. Spirit of worship, the spirit of orderliness be yours now in Jesus' name. Receive the spirit of orderliness, the spirit of praise to the Lord in Jesus' name. Receive the spirit in the name of Jesus Christ of orderliness and continual praise to the Lord whatever happens. Receive the anointing in the name of Jesus Christ for praise and orderly life in Jesus Christ's name. Sa pangalan ni Jesus na Nazaret, tanggapin mo ang maayos na isipan, tanggapin mo ang maayos na buhay. Maputo kang magpuri sa Panginoon. Receive the anointing for praise, the anointing for orderliness, mind, spirit, soul, body, in Jesus in all areas of your life. Receive the anointing for orderliness in the name of Jesus. The anointing for praise, the anointing for praise and orderliness. Receive it now in Jesus' name. The anointing for praise and orderliness be yours in Jesus' name. The anointing for orderliness and praise be yours. Receive it by faith in Jesus. Receive the orderly mind, will and spirit in Jesus' name. And praise the Lord in Jesus' name. Tanggapin mo ang kanyang magpuri sa Panginoon at laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng oras at ang kaayusan ng iyong oras at ng iyong buhay in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, ang maayos na espiritu at ang mapagpuring espiritu sa Panginoon sa pangalan ni Jesus sa Nazaret. Receive the spirit of praise and orderliness in your mind, in your heart, in your life in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus na Nazaret, sa maayos in the name of Jesus Christ na buhay at ang mapagpuring buhay sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Receive the spirit of praise and orderliness in Jesus Christ. Receive the spirit of praise and orderliness in Jesus Christ. Robo Shekarabarakasi Karada. Ang maayos in the name of Jesus Christ na buhay at mapagpuring espiritu ay sumunod sa pangalan ni Jesus. Ang maayos in the name of Jesus Christ na buhay at mapagpuring espiritu ay sumunod
In the name of Jesus. Panginoon, lahat na nakataas ang kamay, tanggapin nilang anointing for praise and worship. Anointing, Lord, ano man ang nangyayari, pupurihin ka namin at sasambahin. At ipapaayos namin sa iyo ang aming mga buhay, araw-araw. Help us, Lord, in the name of Jesus Christ, to be consistent with our time, to be consistent with our worship, to be consistent with our finances, to be consistent with our relationship, Lord, to be consistent in everything for your glory and for your honor. Thank you, Holy Spirit. Pamunahan mo ang bawat isa. Help us, Lord, to live before you and be blameless in all the days of our life, Lord. We give you glory. We give you honor. We give you praise and adoration. For yours is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. In Jesus Christ's powerful name. Everyone said, Amen. Glory to God forevermore. Give God the praise. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Amen. So, ayan. Sabi nga sa Ephesians 10, I believe Ephesians 10:6, maayos at magandang buhay ang nais ng Lord para sa atin. So yun, praise God. Paano ba maisasaayos ang buhay natin? Unang-una is idulog natin ang life natin, surrender natin ang life natin sa Lord. And I believe the second is yun nga. Sa pakikipag-straight sa Lord, kailangan natin magpatawad ng mga tao na nakasakit sa atin. Then also, patawarin yung sarili natin if ever na hindi natin natanggap. Hindi natin tanggap kung ano yung nararanasan natin. Kaya ikaw, pinapatawad na kita. So yun, praise God. Paano ba natin maisasaayos ang ating life? So let us be reminded sa ating mga announcements. So yun, mag-join kayo sa mga training and sa mga processes na meron ng church na to. So yun, mentoring with Pastor Jonathan Loloy via Zoom, Monday 7 p.m. exclusive for all covenant billionaires, yung mga billionaires dyan, I believe. Mentoring every Tuesday 6 to 8 p.m. So lahat ng member, wag po tayong malilate, dapat come before that time. We are leader na. So dapat 15 minutes before mag-start ang worship is nandito na tayo, kompleto na tayo dito and nakapag-attendance na. And close cell, primary development and boom. Sa men, Wednesday, every 6 p.m. wag ulit malilate. And sa women naman, every Sunday after nitong service. So lahat ng mga primary development, magpa-iwan po tayo para po mag-close cell. And sa Summit Cell Leaders Training, when April 13, 2026, 8 a.m. Saan? BNDCF Church Building. Registration fee, 50 pesos. High school student covenant leaders. So yun, lahat po ng members, I believe, is ini-invite, ini-encourage sa pumunta dito. And it is a must na pumunta po tayo dito para ma-well-trained pa tayo sa kung mga dapat natin gawin. So yun, meron pong registration ng 50 pesos. Kung talagang walang 50 pesos na per registration, pumunta lang. Okay? O yun, sabi ni Pastor ko walang 50 pesos na pang registration, pumunta lang, huwag mahihiya. Kasi, pero kung meron, kasi alam ko may naman tayo, magbigay tayo. Pero kung wala, pumunta, huwag tayong mahihiya. So, fellowship. So, ito yon, fellowship. So, Young Conquerors Fellowship, every Thursday, 6 p.m. Dito po yan sa church. I believe, ang nag-lead po yan si Sister Danica and si Brother Shock, I believe. And lahat yan yung mga high school, yung mga hindi pa graduates, yung mga college, gano'n. And Young Professional Fellowship, to be announced po siya, yung mga professionals dyan. Sino mga professionals dito? Taas ang kamay. Ako lang. 1, 2, 3, ay, 10 kami. So yun, praise God. Maraming professionals sa church na to. So yan. Meron na po tayong couples in Christ every Sunday, 3 p.m. O, yung mga couples dyan po, wala kami yan. Kayo lang. So yun, every 3 p.m. po, pumunta po kayo dito. I believe po, sila po Ate Veronica, sila Ate Kat. Yung may mga partners dyan, mga loving people. So
every Sunday, which is dito po. 9 po ang start, pero magpunta pa kayo ng before 9. Dahil puno na tayo ngayon, meron na tayong second service paggabi. Meron na lang po tayong second service kasi napupuno na po tayo. So, palakpakan natin si Lord sa afternoon service. Praise God. Tapos meron po tayong mga outreaches sa Motherhood Centro, sa GKK, sa Iriga, sa Tres Reyes. And I believe marami pa po dyan, hindi pa po nakasama yung sa amin sa Ligaw. Yan. Every Sunday din po yan, I believe, 3 p.m. to 5 p.m. yung sa amin po every Saturday. So yan, praise God. So yan, yung mga nag-school of leaders yan, yung mga leaders dyan, let us be reminded of our time. Dapat din po tayo nalilate and yun. Alam, I believe, kailangan natin na mag-attend dyan para mas ma-feel tayo and mas mabusog yung soul natin ng word ng Lord. And alam din natin kung anong gagawin natin sa pag-share ng word ng Lord. Dapat kailangan natin pa-equip. So yun, praise God. And meron po tayong mga accounts. Ano mo yung mga accounts na yun? Ito yun, account name, Pastor Artem M. Lendong. Ito po, Video Network account number 0470-300-3540 and Video Kabayan Savings account through 0087-8009-3324 and GCash account number 0950-160-5452. So yun, ihulog na lang po natin yung mga mayayaman dyan. Magbigay tayong lahat. So yun, praise God. So yan, hindi tayo outdated, napaka-updated ng church ito kasi meron tayong multiple accounts. Hindi lang siya account sa bangko, account talaga siya social media account. So meron po tayong Facebook, Instagram, and YouTube. Sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, biyaya ng Diyos Bato Centro, Young Conqueror Fellowship BNDCF Bicol, Young Professionals Fellowship Billionaires Club, biyaya ng Diyos Christian Fellowship Iriga, and sa Instagram, meron po tayong BNDCF_Bicol, and sa YouTube, meron po tayong biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, and huwag po natin kalimutan na i-like, share, and subscribe. Subscribe mo yan. So, meron po tayong church project. Yan na po ang pinaka, I believe, recent and I believe accurate. Meron po tayo, palakpakan natin muna si Lord. Meron po tayo 212,318.69 pesos. Napakayaman ng church, napakayaman ng Lord. So, praise God. Oh, meron po tayong revival. 3-day revival to be announced. Tapos, revival every Friday, 6 p.m. to 9 p.m. Revival on air. Monday, Friday, 7:30 a.m. and 8:30 a.m. Tingin ng kanyang pagbabalik. Monday and Friday, 6:30 a.m., 7:30 a.m., 10 p.m. and 11 p.m. Saan? Sa Facebook ni Bishop Greg Durante Ministries Crusaders Broadcasting System DWAD 1098KHZ. Thank you! God bless and praise be to you! Kaya ko na para si Lord! And meron pa po pala akong sasabihin. So yan, patuloy po tayo na mag-share ng blessing. Paano? Sabihin niyo paano? Paano? So yun, tinatawagan ko po si si Sister Camille para sa mission offering. Yung mission offering this week, sasagutin na ng general fund. Pero, meron po tayong kapatid ng isang kapatiran po natin na nangangailangan po ng tulong kasi yung asawa niya po namatay sa Antipolo City. So, actually pinaparaise ko yung kapatid sa GC natin. Pero hindi po ako ni Lord ngayon na imbis na mag-mission offering tayo this time. Yung mission offering, sagutin na ng fund ng church
yung malilikom natin ngayon para supposed to be sa mission offering. Ibigay natin doon. Kasi kunti lang naman kailangan niya. Walang pambayad sa kabaong. Ang kabaong po niya 20,000. At habang tumatagal, masalong dumadami. Kasi nag-i-inject pa ng formalin. So ayaw na natin patagalin yun. So kaya, actually sa Antipolo Church, may nag-raise ko rin ng fund. Papadala daw sa akin sa GCash, din papadala ko doon sa GCash number ng kapatid. Hindi ko na po sasabihin kung sino, kasi ayaw naman po natin na maano po yun. Para po bang nakakahiya na yung kalagayan po yun. So kaya po, alam naman ninyo, alam ng mga leadership kung sino yan. Isa po siya sa kapatid ng isa sa mga leaders po natin. Kaya po, please, pagtulong-tulungan po natin yung konti po maiambag niyo po. Pagsasama-samahin po natin with Antipolo Church para po ipadala po sa kanya. At least po, makaproduce po siguro tayo ng 10,000 including yung nasa Antipolo. Then pag kinulang pa po, hingi pa po tayo sa main church para po matulungan po itong kapatid po na to. Kasi hindi ba ilibing-libing, i-cremate na nga lang. Kasi wala po talaga. Yung kanyang asawa po ay namatay. Ang trabaho lang po nun, yung po nagpapaparada. Yung po nag-a-assist sa paparada ko niya rin ng kotse ko kaya yung tapos hingi siya ng yung tip lang ba. So kaya po wala po talaga. Kaya I believe pribileyo para sa atin na tulungan itong kapatid na kailangan. Anyway, kayo naman po pag humihingi kay Lord, binibigyan tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo nandun sa ganung kalagayan. Ako po naranasan ko po walang pera, kaya malambot po ang puso ko para sa mga nangangailangan. At ang promise po ng Panginoon sa Bible, pag tumulong tayo na mahihirap, para tayo nagpapautang sa Panginoon. At pag si Lord, pag nagpautang, pag pinautang mo si Lord, mag-ready ka kasi may interest yan. Bahala si Lord na magbalik po sa kaya sabi po ng Bible, give and it shall be given to you. Good measure, pressed down. Ito po yung pagtatanim. Amen? Huwag po pong akalain na ngayon kung wala ka po, hindi ka po namin na-obligate, of course. Kaya nga po, yung wala, tinutulungan po natin. Kaya pakiusap po sa church, ano po, huwag yung pagbibintangan po ang church na piniperahan po kayo. Ano po, ang church po ay nagiging channel lang po ng blessing. Ngayon kung kayo po ang wala, kausapin niyo po kami. At handa po kami tumulong po sa inyo. Tutulong-tulungan po natin kung ano po yung pangangailangan ng isang kapatid. Ano po? Kung wala ka po pang times, okay lang po yun. Kasi kung talagang wala kang natanggap, wala ka po talagang pang times. Ano po? So kaya nga po sa mga first timer, kung mayroon pong first timer po dito, hindi po namin po kayo inuobligang mag-tithes and offering. Pero kung hinihingi po kayo ng Panginoon na magbigay, then sumunod po tayo. Kasi sabi naman po doon sa 9:7 ng 1 Corinthians, mahal ng Panginoon ang cheerful giver, magbibigay ng masaya. So kaya kung hindi ka masaya sa pagbibigay, please huwag ka nang magbigay. Okay? Pero kung tinitake mo ito as pribileyo na maging gamit channel ng blessing, distributor ng blessing, then let's give joyfully to the Lord. God bless us all. Ayaw po tayo lahat malalaman po natin. Anak po natin tayo magiging yumuko. And let's pray, Lord, salamat po Panginoon sa oras po ito. Lord God, na narito po kami Panginoon, Lord God, tinake po yung pribilehiyo Panginoon para po tumulong sa nangangailangan Panginoon, Lord God. Alam ko po sa oras po ito, Diyos, sa lahat po nung nagbigay at hindi po nagbigay Panginoon, Lord God, ay magpapalain mo Panginoon, kahawagan in the mighty name of Jesus. Sa oras po ito Panginoon, I pray na makatulong po ito Panginoon Lord God sa pangailangan Panginoon Lord God ng tao Panginoon na nais po namin tulungan Panginoon in the mighty name of Jesus. Buksan po rin po Lord God ang mga bintana ng langit Panginoon,
gumamit ka ng mga tao, Lord God, na mag-bless po, Panginoon, sa kanila, magbibigay, magpo-provide, Lord God, ng needs po nila. In the mighty name of Jesus, Lord God, we ask for your grace, Lord God, sa buhay po, Panginoon, ni Ate Rosabel, Panginoon, Lord God. Lumilos ka sa buhay niya, Panginoon. I-bless mo lang, Lord God, ang bawat isang nagbigay na narito, Panginoon. May tamang puso po namin, Panginoon. We give cheerfully, Panginoon, Lord God. Eh, balik ito sa amin ng siksik, liklik ito, maapaw. Nang sa gayon, Panginoon, matulungan po namin patuloy, Lord God, ang lahat po ng nangangailangan. At nang sa gayon, Panginoon, Lord God, kami po ay maging pagpapala sa lahat. Tulad ng sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito, Lord God, sa pagpapala, Panginoon, Lord God, na binigay mo po sa amin na wala pong kasamang kabalisaan, Lord God. Salamat po, Diyos, sa pagpakik sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabilib po kayo na magbigay pero hindi kayo nakapagbigay ngayon at saka meron po kayong GCash, please send it to me. Pero picturean niyo po yung tapos yung receipt, tapos ipapadala ko po sa mga kailangan. So God bless us all. Tawagin natin si Brother Kevin para sa final benediction. Sige po. Taas po natin ang ating mga busy. Kayo pong lahat, kayo po ay yumuko, pumikit, at buong pananalig na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng kaparaanan at pagkakataon. Maranasan ng bawat isa ang paggalingan ng Diyos. Makita ng bawat isa na patuloy na sinasayos ng Diyos ang bawat areas ng inyong mga buhay at magamit ang buhay ninyo upang paralan ng Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Mapuno ang bawat isa ng kagalakan na nagmumula sa Diyos, mag-overflow ang pagmamahal na nagmumula sa Panginoon, at magamit ang buhay ng bawat isa upang maranasan ng ibang tao kung gaano kabuti ang Diyos. Magamit ang buhay ninyo upang maraming tao magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Kanya, at maranasan niyang walang hanggang pagpapala at pabor na nagmumula sa Panginoon. Sa mga pangyarang pangalan ni Jesus, Amen!